Magluluto nga kami ng karning manok mga ka-MK at ito na nga kinakatay na ng mga kasama ko dahil hindi na kinakaya ang gutom. Dahil galing pa kami sa biyahe. 5 na nga kami nagtulong-tulong magtanggal ng balahibo para mabilis. Bali 4 na kilo nga pala ang isa nito. Kakatayin namin dahil hindi daw kakasya sa amin kapag 1 o 2 kilo lang. Malalakas kasing kumain itong mga kasama ko dahil masyado silang siksik. Ako lang ang bukod tangi na pasok ng siksi. After nga namin magkatay, namitas kami ng mangga. Sobrang nakakatuwa nga itong puno ng mangga dahil hindi kami pinapahirapang magsungkit pa. Sipag mo na lang talaga ang kulang dito kasi nasa ibaba na ang bunga. Pipitasin mo lang. Hindi man lang kami na-challenge sa pagpitas dahil hindi man lang kami nahirapan. Nag-aagawan at nagkakagulo pa nga kami dahil hindi ko alam na kanya-kanya pala kaming pitas. Ang pagkakaalam ko kasi, pag-iisahin na namin sa isang lalagyan para hati-hati na lang after ng pitasan. Nakidayo na nga lang kami dito ay parang kami pa ang may-ari ng puno. Kanya-kanya pitas at kanya-kanya lagay na nga sa aming mga lalagyan dahil nagkakawalaan at hanapan na. Akala mo naman talaga mauubusan ng bunga eh. At hindi na kami nakontento sa mangga mga ka-MK kaya santol naman ang aming pagkakaguluhan. At dahil mataas nga ito, siguradong hindi na kami mag-aagawan dito. Liig mo na nga lang talaga, ihanda mo dito sa kakatingala. Sabayan pa ng height na hindi man lang talaga sumang-ayon sa taas ng puno. At after nga namin manguha ng mangga at santol, mangunguha naman kami ng pako. Pero alam niyo ba mga ka-MK, hindi ko talaga kilala tong tinatawag nilang pako dahil first time ko lang din makakuha at makakaulam nito. Hindi kasi siya nagpapakilala sa akin kaya hindi kami magkakilala. Char. Uy, hindi. Joke lang. Pero promise, first time ko talagang manguha nito dahil sa biglang yayaan ng mga batchmate ko. Iba talaga mga ka-MK kapag laking probinsya. Makakaulam ka ng libre at fresh pa. Dito po kasi sa amin sa Occidental Mindoro mga ka-MK, basta masipag ka lang magtanim ng mga gulay at prutas ay tiyak buhay na buhay ka na. Hindi katulad kapag nasa syudad ka, kapag wala kang pera wala ka ding uulamin. Kaya sa mga hindi pa po nakakatikim at hindi pa nakakita kung ano ang pako, ito po yun mga ka-MK. Bale, yung pinakatalbos nga lang nito ang kinukuha namin at pwede din po itong kilawin at gawing salad. Haluan nyo lang po ng kamatis, sibuyas, itlog na pula at depende pa po sa inyo kung ano pa po gusto nyong ihalo para maging masarap sa inyong panlasa. Wow, masarap sa panlasa? Medyo paspasan na nga mga ka-MK itong pagkuha namin at madilim na ang kalangitan. At ayan nga, i-flex daw niya ang nakuha niyang pako. At tawang-tawa pa nga siya dyan at nakakarami na daw siya. Siya kasi mga ka-MK ang batikan sa amin sa pangunguha ng pako. Kami kasi mga first timer. Ganadong-ganado nga ang mga kasama namin sa pangunguha kaya mga seryoso habang ako abala din sa pagbivideo. Ganito nga pala itsura nito mga ka-MK. Sayang nga lang at hindi na isama sa video ang pagkuha namin ng sakasaka at lukan na halos maging taong putik na kami makakuha lang. Matinding sakripisyo pa ginawa namin, halos ubusin ng lamok mga dugo namin. Yung iba nakikipag-away pa sa lamok. Ang OA! Ay, ang sweet namang tingnan ng magkapatid na yan. Tulong-tulong talaga sila sa hirap at ginhawa. Char. Mga batikan din sa pangunguha ng pako yarn, porque nga siguro dito na sila lumaki sa pakuan. At ayan, ito na nga pala mga ka-MK ang nakuha namin ni Catherine. Kaya naman for the uwi na ang mga person. Dito na nga daw kami dadaan para naman may thrill dahil may pag-akyat pa kami. Matibay talaga yung isang kasama naming yan, halatang sanay na sanay sa akyatan. At ito namang isa may pa-slow motion pa. Pero mas matibay yan sa akyatan. Basic lang sa kanya yan. Ikaw ba naman dating taga-akyat sa puno ng nyog?